Ayan po, at babala po sa lahat ng makakapanood ng video ito. Pakinggan niyo pong mabuti itong sasabihin ko. Kaya po, mahigpit po ang aking babala sa inyo. Sa lahat po ng makakapanood ng video ito, sisiguraduhin ko sa inyo, gaganda kayo, suswertihin kayo, gugwapo kayo. Yan po ang aking babala sa inyo. At doon naman po sa makakapanood ng video ito, hindi ninyo pinindot ang subscribe. Babala din po sa inyo. Kapag kayo ang ginawa ninyo, ni hindi nyo man lang pinindot ang subscribe, titiyakin ko sa inyo, papangit kayo na kasing pangit nitong si Butod. Gugustuhin ba ninyo yun? Natural hindi. Kaya doon sa mga makapanood dito, once na nakita nyo na ang video ito, pindot na subscribe. Dahil kung hindi, maraming kapangitan ang darating sa inyo. Kagaya na lang po ng kung maganda ang ilong nyo ngayon, pag hindi kayo nakapag-subscribe, lalaki yan na parang kasing laki ng ilong ni Mike Abe. Di ba? At least nagbabala na ako sa inyo. Pero sabi ko nga, ay lahat ng magsusubscribe, nakapag-subscribe na at magsusubscribe pa lang sa Birana Live Studio TV, lahat yan ay susortihin. Ayan po. Dahil baka hindi niyo po alam, kanina lang, tumawag po si Trump sa akin, si Donald Trump. Ayan na naman, sasabihin nyo naman, kilala ba ako ni Donald Trump? Ay, oo naman. Ito siya nga tumawag sa akin eh. Sabi nga niya sa akin, John, how are you? Ay, sir, sabi kong ganyan. I'm fine, I'm good, sabi kong ganyan. So, what is the status of your presidential campaign right now? Sabi kong ganyan. Oh, John, it's okay, no problem. I feel that I will win for this election. Sabi kong ganyan. Oh, that's good, sir. That's good, sir. Sabi kong ganyan. If you're to win this coming election, sabi kong ganyan. Yes, John. But you know, I just want to inform you. I just want to tell you that I'm one of your subscriber in your channel. Imaginin mo, hindi ko akalain. Isang presidente ng United States of America nag-subscribe sa channel ko. Tingnan nyo yan. Ganon katindi ito. Kaya ako sinabing suswertihin dahil marami pa kaming pinag-usapan eh. At hindi ko na lang masyadong i-detalye rito ng kung ano yung eksakto, pero yun ang pinag-usapan namin. Actually, sabi niya, nababasa raw niya yung mga comment dito sa vlog ko. Nalulungkot daw siya dahil marami raw nagko-comment. Ay, hindi naman daw marami, kundi iilan-ilan yung mga nagko-comment daw ng mga tanga. Sabi niya, tanga! So sabi ko nga, do you know how to speak Tagalog? Sabi ko ganyan, yes, I know tanga. I know stupid. Sabi niya. There are some your commenter are stupid. Sabi nga ganyan. Because I read all the comment of your viewers. Sabi nga ganyan. But don't worry. Sabi niya. Tell all your subscribers. Sabi niya ganyan. If this coming election, then all of your subscribers are invited here in United States of America. Imaginin mo. Kaya yung sinabi ko. Di ba, suswertihin yung mga subscriber ko dahil pag nanalo itong si Trump, invited daw tayo lahat sa Amerika. Kaya sabi ko nga sa inyo, swerte. Yung mga hindi mag-subscribe, malas nyo, hindi kayo makakarating ng United States of America. Ayan. Kaya hindi, sasabihin nyo na naman dyan na ganun at kilala na ba ako ni Trump? Sino na ba ako?
Well, ayan na nga ang katibayan. Di ba? Sinabi ko na sa inyo. Oh, si Vladimir Putin, lalo na ito si Xi Jinping. Ngayon, malalaman nyo, tinatawagan din pala ako ni Donald Trump. Iba ini. Anyway, seryosong usapan na po. Doon po sa mga tanga, sasabihin ko na ba na joke lang ito or ano? Sige, huwag ko na lang sabihin na joke ito dahil nga na nagjo-joke lang ako kasi tanga naman ito mga ito. Di ba? Kaya kahit sasabihin kong joke ito, siniseryoso pa rin nila dahil nga sa katangahan itong mga pangit na ito. Ang gusto nila pinapanood yan ay yung tanga rin at saka malaking ilong na vlogger. Ayaw nila ng kwan. Ayaw nila ng manood sa gwapo na vlogger. Joseph. Gusto nila doon sa malaking ilong. Ayan. Okay lang yun. Ay, choice nila yan. At least, baka nga naman feeling nila na kapag biglang may sumabog na bomba, pwede silang magkubli doon sa vlogger na pinapanood nila kasi nga pwedeng pagkublihan yung ilong na iba naman gatroso kalaki ang ilong. Pwede nga pagkublihan yan. Ayan. Nako, ito pa ang isa. Kalimutan na po natin si Donald Trump. Pakukan lang to eh. At kung ano-ano na naman ang i-comment sa akin itong mga kapanood dito. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Pagka napanood nyo itong Bira na Live Studio TV, tapos hindi ninyo pinindot ang subscribe, malas ang aabutin ninyo. Maniwala kayo sa lahat ng kamalasan ay aabutin ninyo. Maniwala kayo. Ngayon, maiba na tayo ng usapan. Ayan na nga po yung nangyari na nag-launch na po yung libro ni Attorney Vic Rodriguez na kung saan ay mukhang mayroong lango na sa alak kayo. Naglalasing. Lasing na lasing. Grabe. Dalawa sila mag-asawang lasing. Sabi nung isa, Todd, ikaw naman kasi. Inapi mo ng inapi si Vic Rodriguez, ayan tuloy. Gumawa ng libro. Laban sa atin. Ikaw naman Gag, bakit mo ako sisisihin? Ay ikaw itong presidente, dapat ikaw ang gumagawa nun. Ay kaso, ang problema sa iyo, wala kang ginawa kundi suminghot ng suminghot, kaya tuloy hindi mo na alam yung mga nangyayari. Tama. Talagang pinatanggal ko lang yan talaga si Vic Rodriguez na yan. Kasi nga, wala kang kamalay-malay. Kasi nga, lagi kang bangag. Kaya yun, mayroon naman yata nagbugbugan. Kaya makikita niyo, mukhang may pasayata dito sa mata. Pangalawa na. Di ba? Ang saya-saya. Anyway, sige. Tama na yung mga tod at saka ang ngag na yan. Ang tawagan kasi nila ay tod saka ngag. Nagsisisihan sila. Parehas ng lasing eh. Sabi nga nung isa, ikaw kasi tod, sa totoo lang, kaya nawawalan ako ng gana sa iyo. Palaki na ng palaki ang butod mo. Sabi naman butod, aba, pasalamat ka. Kasi kung wala akong butod, wala akong mapapagsiksikan nung mga kinulimbat ko na sinasabi doon sa libro ni Vic Rodriguez.
Doon pala niya sinisiksik ng mga kinulimbat niya. Kaya dapat na magpasalamat to si Ngag. Oh, ayan. At ayun At mukhang nagyumbagan na nagyumbagan na naman sila. Ngayon, at seryoso na po tayo. Marami po doon sa mga nakalagay doon sa libro ni Atty. Vic Rodriguez na kanyang iniladlad yan sa libro na yan. At back up po yan ng mga ebidensya. Lahat po yan. May ebidensya pong kalakip yun. Lahat ng mga minensyon doon sa librong yon ng King Master na yan ay suportado po ng ebidensya. At yun po ang gusto kong malaman din ninyo mga kababayan. Lalo na po itong mga subscribers followers ni Maharlika. Actually, marami po doon sa nakabulgar din sa librong yan. Nabanggit po yan ni Madam Maharlika. Ayan. Ibig sabihin, yun po mga dinaldal, ginawyaw ni Maharlika dati, na ang akala ng marami ay puro lang yaw-yaw si Maharlika. Pero yun po pala, doon po natin napapatunayan na lahat po pala ng mga sinasabi dati ni Maharlika, ini-expose ni Maharlika ay pawang makatotohanan. Di po ba? Marami pa nga dyan na nagsasabi, maharlo ka. Pero totoo naman po pala talaga. Yan po ang masasabi ko. Ngayon, mabalik po tayo dito sa mga politiko. Kung sakasakali man po na hindi matuloy ang girang ito, sisiguraduhin ko po sa kanila, wala silang susulingan sa akin. Dahil sabi ko nga po, pag hindi natuloy ang girang ito, either congressman or senador, papasukin ko po yan. Kaya ko po sinasabi agad-agad dito sa inyo para lang po malaman ninyo. Ngayon, ano po ang purpose natin? Para pasukin ang Kongreso at saka Senado. Ang purpose lang po natin dyan para mabigyan lang po sila, lalo na po itong mga kawatan na ito, mabigyan ko lang po ng mga sobre ito. At pagkatapos ko mabigyan ng mga sobre ito, aalis na po ako, magre-resign na po ako bilang isang senador o bilang isang kongresista. Dahil yun naman po talaga ang purpose ko. Magkaroon lang ako ng access dyan para mayroon akong time na makapamodmod ng mga sobre sa kanila. Dahil kung hindi siya akong nakaligtas sila dito sa gira, sa akin hindi sila makakaligtas dahil lalasunin ko itong mga ito. Ang sinasabi ko po rito, itong mga nagpapahirap dito sa mga kababayan ko, itong mga politikong mga kawatan na ito, na siyang talagang pumapatay dito sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya wala pong pakundangan kung magsalita ako rito, lalasunin ko ang mga yan pag nandyan na ako sa Kongreso o nandyan na ako sa Senado. Ngayon, malalaman ba nila kung sino ang naglason? Hindi po nila malalaman. Unang-una, sa batas po natin, may katibayan. Kung ang katibayan lang nila ito sinasabi ko, hindi ko naman sinabing lasunin ko silang lahat Ang sinasabi ko po rito, ang lalasunin ko, yun lang mga kawatan na nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Tahasan kong sinasabi yan. Kaya ngayon pa lang, kayong mga kawatan dyan, manginig na kayo dahil tututuhanin ko itong sinasabi kong ito. Ang ipagdasal nyo na lang, huwag akong iboto nitong mga kababayan natin. Yon ang ipagdasal ninyo. Dahil pagka inilagay ako ng itong mga kababayan ko dyan sa Senado or sa Kongreso, malas ninyo. Buwaka ng ina nyo.
Wala kayong ginawa? Konting kibot? Ha? Yung pagsasalita lang ni President Duterte? Yung sabi lang niya na alam niya kung saan naroroon si Pastor Kibuloy, na kung saan yan ay binoburyong lang kayo ng mga ni President Duterte. Kasi ang bobobo ninyo, ngayon gusto nyo paimbestigahan, yun lang na sinabi niya, gusto nyo nang paimbestigahan. Pero yung pagiging smuggler nitong Michael Ma at yung si Butod na yan, ay bakit hindi yan ang imbestigahan ninyo? Yung pangingidnap ng ni Kumar na Anghit, bakit hindi yan ang imbestigahan niya? Yun lang salita ni President Duterte na gano'n, gusto niya imbestigahan. Bakit hindi niyo siya imbestigahan mismo yung kasama niyo na dyan sa Senado na si Rapi Tulfo, na kung saan yan ay nag-imbestiga kunwari dyan sa PCSO, kinabukasan, wala na. Dahil ba doon sa di umano nasuhulan na 20 billion? Ay 1 billion yata. I stand corrected. 1 billion. At dito kay Coco Pimentel, di umano ay 600 million. Bakit hindi yan ang imbestigahan nyo, yang si Mel Robles na yan? Bakit hindi yan ang imbestigahan ninyo, itong si Romualdez na ito, na lumustay ng 20 billion sa travel lang ng mga buwaka ng inang to? Ha? Ang gusto ninyo na imbestigahan at pilit ninyong hinahanap si Pastor Kibuloy na wala namang, hindi naman kanyan hindi naman kriminal na tao. Yan ang gustong-gusto ninyong imbestigahan kasi nga gusto ninyong ikulong, gusto ninyong patayin para akupahan ninyo yung pag-aari niya. Sabagay yun ang pagkakamali ni Pastor Kibuloy. Hindi niya ako ginaya. Dahil ako noon pa alam ko na pwedeng mangyari, kaya wala silang makukuha sa akin. Noon pa alam ko na yung pwedeng mangyari. Yun. Pinapakita ko lang bakit ngayon yung mga pinamimigay ni Romualdez na mga bigas na yan na nakalagay ng Romualdez rice na yan, bakit hindi nyo imbestigahan yan kung saan galing yung pirang pinambili niya ng Romualdez rice na yan na mabantot pa sa kilikili ni Kumar? Nasa social media yan, nasa Facebook yan, na hindi malamon ng ating mga kababayan dahil mabantot na amoy anghit, na parang anghit ni Kumar, mabaho pa, wala pang lasa. Ay magkakalasa ba yung mabantot na anghit ni Kumar? Ay ang nakakatiis lang naman sumubsob niyan sa kilikili ni Kumar, ito mga senador na mga kagaya ni Chis Escudero na yan, sina Jingo Estrada na yan. Di ba? Ngayon mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo na wala na kayong ibuboto sa kahit na sinong mga animal dyan, kagaya nung nabanggit ko, yung itong itong Tolentino, tinulungan na maging senador yan ni President Duterte, ayon iniwan. Nagkalit-silitse yung mga pinaggagawa kay Inday Sara, hindi man lang tumayo, nagsalita itong si Bongo, maging itong si De La Rosa. Wala man lang, no comment lang itong animal na ito. So ito ba ang iboboto niyo? Yang si Robin Padilla, isa rin yan, walang ginawa sa Senado kundi magganyan ng bigote, yung hunghang na yan, ganyan ng bigote, hindi napapansin?
Huwag nyo na rin iboto yan. Alan Cayetano na yan, huwag nyo na iboto yan. Lahat yan, basta lahat yan. Wala na kayo iboboto sa mga kung dyan. Ang sinasabi ninyo, kung inendorso ni President Duterte, yon ang iboboto ninyo. Mali. Papaano kung i-endorso ni President Duterte na naman to si Bongo at saka si De La Rosa, iboboto nyo pa rin? Bugok kayo. Lahat na yun, siyempre lahat yan na endorso niya, ay yan ang iboboto natin. Pero kung ito ang i-endorso, kasali yan sa i-endorso ni President Duterte si Bongo at saka itong si Robin Padilla at itong sina Tolentino na yan, no way. Hindi na. Sabi ko nga po, wala po kayong mapapala dito sa mga animal na ito. Wala po. Tandaan po ninyo. Tingnan nyo. Mayroon ba silang kwan dyan? Mayroon ba silang nagagawa? Magpakiawag ko nga kayo. Isipin nyo nga kung mayroon na itulong ito sa inyo. Dito sa mga kababayan natin mga mahihirap, na itulong ba yung mga yan? Ano yan yung malasakit center ko, no? Na punong-puno ng korupsyon? Wala. Pare-pareho lang yan. Wala kayong pipili. Wala na kayong mapipili dyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Yang mga yan ay para lang sa talagang sa kanila lang talaga. Puro mga controversial yan. Ngayon, nagpaparamdam na naman to si Trillanes. Sige, iboto ninyo yan. Ay, PWD yan. Hindi nyo alam? Kaya naging PWD lang, kaya naging PWD yan dahil nag-iisa lang daw pala ang bayag niyan. Sabi po yan ni President Duterte. Nandun po yan sa speech ni President Duterte na iisa lang ang bayag niyan. Kaya PWD. Huwag nyo nang iboto yung mga nag-iisang bayag. Mangungulimbat din yan. Ako na po ang nagsasabi niyan. Yung mga driver niya, katulong niya, nilagay diyan, consultant daw niya kuno. Kaya mayroong mga salary, katulong, driver, may salary na 70,000. Yun ang mga pinagsusulat doon sa isinabmit sa COA. Consultant daw kuno niya yung katulong, driver, at saka yata yung aso yata niya, nilista na rin niya. Wala kayong mapipili dito sa mga animal ito. Diyan po, nagpopormahan na naman yung mga iniduro. Yung mga ako na yan, sino ba yan? Itong si Machen, ano yan? Si Kiko Pangilinan. Bam Aquino. Chiljok, no? Na mga NPA na yan. Nagpoporma na naman. Wala na kayo bubuto dyan sa mga animal niya. Sabi ko nga po sa inyo, mas okay pa na iboto nyo yung hindi nyo kilala. Yung bago ang mukha kaysa dito sa mga luma na ito, na makamukha na ito, kahit na binabangot yung mga yan, alam nila kung paano magnakaw. Ay samantalang yung bagong ihahalal ninyo, yung mga bago pa lang, pag-aaralan pa nila kung paano magnakaw. So at that time, na lumabas na yung kanilang pagiging kawatan din, at that time, yun ang ibabasura na naman natin. Hindi yun Maniwala kayo. Boto kayo ng boto dyan sa, bukod na ito sa mga na ito, sa mga politiko na yun, may nakita ba kayong gwapo dyan? Wala. Puro ang papangit. Di ba? Tingnan nyo yung kwan dyan, yung isang NPA dyan na, kala mo, kung nagsasalita dyan, ang haba-haba pa ng bigote na puro uban, ay balbas. Tapos, kwan daw yan, pastor daw yan siyang si Atras sa Banti na yan. Tingnan mo yun. Ano yung sura niyan? Yan ang kwan talaga, yan ang talaga ang copy-paste ng bayawak. Wala kang makitang magandang lalaki dyan. Maging sa babae.
Wala kang makita dyan, puro kanya, mukhang daga. Oh. Sa Senado naman, mukhang mga kuhol. Oh. Yung isa dyan, yung kung nagsasalita, nagtutula. Tingnan para mukhang butike. Oh, di ba? Pero tingnan niyo ang mga itsura ng mga yan. Makakakita ka dyan ng hippopotamus na kalbo. Di ba? Naasisikmura ninyo yan? Naiboto yung mga yan, papangit na yan? Ang papangit na nga ng mukha, ang papangit pa ng ugali, makakawatan pa. No, kagaya lang itong kan. Itong mga vlogger na mga bayaran ng mga vlogger na ito. Tingnan mo ang papangit. Pero, pinapanood ninyo. Hindi kayo nadidire. Panoorin nyo ng panoorin. I-subscribe pa ninyo yung isang vlogger na walang ginawa kundi ang tapikin, itapik si Pastor Kibuloy na kung saan yan ang nagpalamon sa kanya ng 15 years. Walang alam itapik kundi si President Duterte. Walang alam itapik kundi si BP Sara. Pero, pinapanood pa ng marami. Ha? Aywan ko kung bakit yung ganyang sura, tingnan nyo lang ilong. Putya naman. Ito ba yung tipong kwan? Ha? Wala na. Wala ka ng mukha na makita. As in, wala ka ng mukha. Ano ang nakikita sa iyo? Ano na-highlight? Yung ilong. Halos sakupin na yung buong mukha. Hindi kayo nadire niyan. At saka yan, sa Kongreso, wala kayong makita magandang lalaki dyan. Maging sa babae. Sa Senado, ganun din. Dito sa mga vlogger na bayaran nito, tingnan nyo, mayroon bang gwapo? Wala. Tingnan nyo. Tapos yung mga ina-idol nyo pa. Ha? Idol nyo yung gatroso kalaki ang ilong. Ganon. Mariosep, kung may ko-consider na vlogger ako, ha? Kung may ko-consider, pero sa sarili ko hindi ako vlogger eh. Kung i-consider lang ninyo na isa akong vlogger, ako lang siguro yung gwapong vlogger. Ayan. Di ba? Gusto ko sana seryosohin lang eh. Pero hindi ko natiis na tumawa. Kasi gusto ko talaga dito inisin yung mga yung mga nagko-comment eh. Sigurado sasabihin na naman nagbuhat pa naman ako ng sarili kong bangko. Kaya gusto ko sana seryosohin eh na natama lang ako eh. Ay, ako. Anyway. Ayan po at yan po ang gusto kong imulat sa inyo. Kung mayroon kayong dapat na i-subscribe itong Birana Live Studio TV. Huwag na yung mga channel itong mga pangit na mga bayarang mga vlogger na yun. Huwag na. Maniwala kayo, walang maibibigay sa inyong maganda yan. Kasi yung mga yan, umaasa lang yung mga yan doon sa limos na ibinibigay nitong si Butod. Kaya wala kayong mapapala dyan sa mga yan, akala nyo. Idol pa kayo. Mariosep, di na kayo nadire noon? Kundi, di malaking ilong. Parang, meron dyan, parang isinuka ng bayawak. Ay, sus, Mariosep naman kayo. Piliin ninyo, hindi ko talaga kaya magseryoso. Anyway, kalimutan na po natin yan. Basta po, ang mahalaga rito, ang gusto kong ipaabot sa inyong lahat. Seryoso na po ito. Nako. Gusto ko sana seryosohin sana para mas maganda, nakakatuwa kasi yung mga napipika na nagko-comment eh. Yung pikang-pika na inggit na.
Nako. Anyway, hindi po natin alam dahil wala pa po tayong talagang konfirmasyon na talagang 100% ay matutuloy itong darating na dilubyong ito. Pero ganun pa rin po ang sasabihin ko, hindi pa rin po nagbabago yung aking dating sinabi sa inyo. If ever na kung sakalit dumating nga itong dilubyong ito, dito po kayo sa akin. Sabi ko nga po, wala po akong pipiliin dito. At ganun pa rin po yung kung sakalit talagang hindi na maiwasan nandyan na, mag-a-announce po ako rito na, mga subscriber ko, mag-ready na kayo, magbalot-balot na kayo kung meron kayong babalutin, mag-ready na kayo at pipick upin namin kayo sa ganong lugar. Halimbawa kung nasa Mindanao, Luzon, Visayas kayo, ayun po. Wala pong nababago doon. Katunayan, pinaparas ko na yung pangatlong area na paglalagyan ko sa inyo. Kung sakasakalit hindi na ma-accommodate dito sa isa at pangalawang area. So, pinaparas ko na po yung pangatlong area natin. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Sabi ko nga po, wala po kayong dadalhin kundi ang yun po mga personal na gamit nyo. Damit ninyo, Pero pagkain po, wag na po kayong mag-isip nun. Para hindi naman kayo ma-stress, lalo na po itong mga kababayan natin na talaga na mga matatanda na. Sinasabi nga may 70, may 75 years old. Pero ayon dito sa mga sinasabi nila, mga bangingi na rin. Ewan ko, babata pa naman kung 75 lang. Kung ako nga, 175. O, tingnan na naman. Ang gwapo pa rin. Gusto ko talaga seryosohin sana kaya ayaw ko sanang tumawa Para maganda kasi yung mga napipika na nagko-comment Doon ako tuwang-tuwa nang nanggigigil. Ayun po at kung halimbawa man po na hindi matuloy ang girang ito, well and good. At least hindi na bulabog ang kabuhayan or ang mga pangarap nitong ating mga kababayan. At least mamumuhay pa rin tayong normal. At yun lang po, sa akin lang dito, basta ako naghanda lang dahil nung inopen ko itong YouTube channel ko, kung inyo pong mababasa yan, description ng YouTube channel ko, just for helping people. Yan po, nandyan po yan, mababasa po ninyo ang description nitong YouTube channel ko. Yun, hindi ko naman po siguro sasabihin yan dyan sa description nitong YouTube channel ko kung hindi yun ang mangyayari. Hindi yun ang matutupad. Yan po lahat yan ay mangyayari po yan. Kaya nga po sana dalawa lang po yan. Kung gusto ko rin na kung tatanungin nga ako, sabi ko nga, di ba? Kung tatanungin ako kung gusto ko ng gira, hindi po, ayaw ko po ng gira. Dahil sabi ko nga po, marami pong mamamatay na kabataan natin na ngayon pa lang nagsisimulang mangarap sa kanilang buhay. Pero sa isang banda, gusto ko na rin po kung talaga hindi maiwasan, o di sige, gusto ko na rin po para mapatunayan na po nitong mga subscriber ko na totoo lahat yung mga sinasabi ko. Bagamat sabi ko na walang kakwenta-kwenta itong mga dinidiscuss ko, ay pagtiyagaan nyo lang po ang panoorin. Ganun lamang po. At dahil dyan, ulitin ko lang po yung ating intro. Maswerte yung makakapanood ng video ito. At yun ang mahigpit na babala ko sa inyong lahat. Dahil sa makakapanood dito, gaganda na kayo, gugwapo na kayo, suswertehin pa kayo.
At doon naman, sa makakapanood ng video ito na hindi pinindot ang subscribe, mamalasin kayo ng bunggang-bungga. Ayan po. Doon po naman sa mga bagong nag-subscribe ngayon, naidagdag po natin subscribers at marami-rami na po ang naidagdag nating mga subscribers, ay maraming salamat po at titiyakin ko po sa inyo na yung pagsusubscribe niyo hindi na sayang. Yung pagsusubscribe ninyo ay hindi niyo pagsisisihan dahil sinasabi ko na po yan sa inyo. In Jesus' name, lahat kayo ay suswerten. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.